Kabanata 20, Kill. I lost my bag, jacket, my ticket, everything I have. Huwag po kayong magpanik, nagka-problema lang dahil sa lagay ng panahon. Naririnig kong sinabi ng guard. May kaunting ilaw akong nakita dahil sa ilang emergency light sa labas. The light fluctuated, probably the generator trying to take over. At sa kaunting pagkakataon ng ilaw ng mga iyon, namataan ko ang babaeng pinagbigyan ko ng pera. Sa malayo, paalis doon at may nakasabit pang jacket sa braso. Hindi ako pwede magkamali. Akin iyon. Habang iniisip ko kung dapat ko ba siyang habulin o hindi, nakapako ang damit ko at natantong naroon lahat ng gamit ko sa kanya, pati ang mga kailangan ko para makasakay ng eroplano. Madilim pa rin at hindi ako sigurado kung siya ba iyon nakita ko sa malayo, pero tumakbo na ako para roon. "Sandali lang!" tawag ko. Nagpapanik ang mga tao at sabayan pa ng kulog at kidlat sa labas. Mas lalong nadagdagan ang takot ng lahat. Hindi ako makadiretso ng maayos dahil sa dami ng takot at ayaw mahiwalay sa pamilya. Nang nakalabas, napansin ko agad ang patuloy na pagkulog at pagkidlat kahit walang ulan. Namataan ko ang babaeng may dala ng gamit ko. Pumara siya ng taxi at sumakay roon. Sa dilim, hindi na ako sigurado kung tama ba ang nakikita ko. Pumara na rin ako ng taxi habang hindi pa nawawala sa paningin ko yung sinakyan ng babae. Na-traffic dahil sa pagkawala ng kuryente kaya nabuhayan ako ng loob dahil maabutan siya. "Pakisundan po yung naunang taxi," utos ko. Takot at hindi makapag-isip na maayos. I have a flight to catch and this happens. As if all my problems this past few months weren't enough. "Ano po bang mayroon, ma'am?" Kalmadong tanong ng driver. Siguro nakita sa itsura ko ang pagkakataranta. Natiling nakaplaster ang mga mata ko sa nauna. Nagkaroon na ulit ng ilaw ang airport, kaya bumilis ang lakad ng mga tao at umayos din ang trapiko. "Ma'am?" Tanong ng driver na hindi ko agad nasagot dahil abala sa pagsunod ng tingin sa naunang taxi. "Nawala mo, Manong?" Tanong ko nang napansing mabagal ang pagmamaneho ng driver, siguro dahil gusto niyang sagutin ko ang tanong niya. "Ayun po ba, ma'am?" Sabay turo niya sa maling taxi. "Hindi po yan! Yung lumiko!" Sabi ko nang nakitang sa baba ng expressway pumunta ang taxi. Gumala ang mga mata ko sa lahat ng mga sasakyang nakasunod. I frustratedly put my palms on my mouth to cover my shock. Gusto ko nang tumayo sa loob ng taxi nang nakitang tumabi ang sinusundan. Hindi ko nakita ng maayos kung tama ba ang tinitingnan ko pero wala na akong oras para kumpirmahin iyon. "May pera ka ba dyan, miss? Baka mamaya..." "Manong, babayaran po kita pagkatapos nito. Pakisundan na lang po, please." Imbes na sundan niya, unti-unti pang tumigil ang taxi driver sabay ang pagmumura. My eyes watered when I saw the fading sight of the taxi I was trying to chase down. "Nako, miss, kung wala kang ibabayad ngayon, bumaba ka na." Sabi niya iyon sa gitna ng kalsada. Unti-unti niyang itinabi ang taxi. Binuksan niya ang pintuan para sa akin at nagpatuloy sa pagmumura. "Tang-ina ka, maayos kitang pinick up sa airport tapos wala kang pambayad." "Magbabayad po ako. Please, pakisundan lang po yung naunang taxi." "Labas!" He shouted at me. Napapikit ako sa sigaw niya. Muli kong sinulyapan ang taxi sa malayo at nakikita pa naman iyon kahit papaano. I don't know where I am and I don't know how to commute. Nagsisi agad ako na umabot ako rito. Sana tumawag na lang ako sa amin pero nandito na ako. "Lumabas ka, sabi!" The main driver commanded. Mabilis akong lumabas. Nakakita ng tumigil na bus sa gilid ng taxi kaya hindi na ako nag-aalinlangan pang sumakay. Wala rin akong pambayad pero nabuhayan ako nang nakita ang bilis ng takbo ng bus na sinakyan ko. Palapit kami sa isang malaking tulay. Hindi na ako umupo pero nakikita ko sa harap ang malabong pagtigil ng taxi sa dulo ng tulay. "Para!" I shouted. Napatingin ang mga pasahero sa akin para bang may ginawa akong katakataka o hindi maganda. Nilapitan ako ng isang lalaki. Pinapaupo niya ako at sinisingil ng pamasahe pero itinuro ko ang taxi sa unahan. "Manong, hinahabol ko po yung taxi!" I heard sirens from an ambulance or the fire truck. I noticed the heavy traffic on the other side of the road. Almost all of the passengers looked at the other side of the road. Kaso abala ako sa pagkukumbinsi sa lalaki na itabi ang bus malapit sa taxi.
Bumaba ang babae sa taxi pero nilagpasan noong bus. Frustrated now, I went to the door. Sunundan ako noong lalaki at kinumbinsi akong magbayad na. Wala po akong pamasahe. Babayaran ko na lang po kayo sa susunod. Please, I need the bus to stop. Sumenyas ang lalaki sa kung ano at unti-unting bumagal ang bus. Bumukas din ang pintuan at walang pag-aalinlangan akong lumabas doon. One step on the ground, the bus continued its speed. The next stop, the pain in my gut immobilized me and my vision faded and turned into darkness. Naingilid ang luha ko habang tinatanaw ang isang dambuhalang bundok sa harapan ko. Sa isang mainit na tanghali, gaya ng madalas na ginagawa ko, nakaupo ako sa isang hindi tapos na kubo habang ninanamnam ang tanawin. Like a train of thought, everything surfaced on my mind one hot afternoon. Mabilisan akong gumalaw pero agad kong naramdaman ang sakit sa tiyan ko banda. Muntik ko nang hindi maalala iyon. Lumingali nga ako sa paligid at nakita ang isang maliit na kubo at isang batang lalaki ang nagmamadaling tumakbo patungo sa akin. Ate, merienda raw, sabi ni nanay. Malayo pa lang, ito na ang tawag ng bata sa akin. I remember now. Hindi ko alam kung ilang araw akong nanatiling tulala sa lahat na nangyari, pero alam kong nagising ako na nandito na sa kanila. Ilang araw kong naalala na wala akong ginawa kundi damdamin ang sakit sa aking tiyan at ilang beses kong narinig ang pagtatalo galing sa mag-asawang magsasaka na kumupkup sa akin. Maayos din daw yan, nanalig ako kay kaamante. Masakit lang yan dahil may sugat pa. Dalhin na kaya natin sa bayan, Gener. Wag na, kaya naman natin niyang kupkupin pansamantala hanggang sa umayos ang pakiramdam niyan. Gagastos lang tayo kapag ipapa-hospital natin yan. Wala tayong pera para riyan. Kaso, 2 linggo na yung ganyan. Hayaan mo sabi, Alma. Kinupkup ako ng 2 magsasaka habang nagpapagaling sa mga sugat galing sa aksidente. Ang batang nasa harap ko ngayon ay ang kanilang batang anak, isang may kapayatan at masayahing batang lalaki. Nawala ang ngiti niya nang nakita ang pagtayo ko at ang tingin ko sa kanya. Ate, he sounded tense. Nasaan ako? Ilang saglit pa siyang natigilan bago nagsisigaw pabalik sa kanilang kubo. Nay! Si ateng! Nagsasalita na! Hindi na tulala! Nay! Napaupo akong muli nang naramdaman ang sakit sa aking tiyan. Ilang sandali kong ininda iyon. Dumating na ang babaeng kumupkup sa akin at inalalayan ako. Huwag mo akong mabiro-birong bata ka, ha? Hindi, Nay. Nagsasalita talaga siya kanina. Tinanong niya ako kung nasaan siya. Inalalayan nila ako pagbalik sa kubo. I was conscious the whole days or weeks, but I don't seem to know why I retained it all, including myself just today. Ang mabuti pa, Lino, mag-igib ka na muna roon para mamaya pag uwi ng tatay mo. Mamaya na po, sabi ng bata sabay upo sa gilid na upuan at pinagmamasdan ako. Ano ba, Lino? Hindi, Nay. Hinihintay ko po talaga magsalita siya ulit. Nagsalita talaga siya sa kubo kanina. Ate, hindi ba nagsalita ka? Nakaupo na rin ako ngayon sa harap ng hapag. Nilagay ng batang lalaki ang isang kamote sa harap ko at isa naman sa kanya. Binalatan niya iyon habang nakangiting nag-aabang sa akin. Umiling naman ang babaeng nasa lababo ngayon. Sinulya pa ng anak at nagpatuloy sa sermon. Pagkatapos mong kumain dyan, mag-igib ka na. Guni-guni mo lang yon. Hindi, Nay. Nagsalita talaga si ate. Nasaan po ako? Ulit ko sa tanong ko. Nabitawan ng babae ang hinahawakan niyang pinggan. Bumaling siya sa amin, gulantang, bago unti-unting lumapit. Sabi sa'yo, Nay nagsasalita na si ate. Pareho nila akong tiningnan mabuti. My body tensed and I realized I'm really in someone else's household. Hindi ko sila kilala at hindi sila pamilyar sa akin. Hindi rin pamilyar ang malaking bundok na tanaw ko kanina. Walang pamilyar sa kahit na ano rito. Hindi ko alam kung nasaan ako. Saan po ito? Taga Manila po ako. Kailangan ko pong pumunta ng airport kasi may flight po ako to Ormoc. Lumapad ang ngisi ng batang lalaki. His 2 front teeth and some black teeth around it were visible. English si ate!
Nandito ka sa Sampaloc. Wala ka bang maalala? Hindi ko po alam kung saan ito, I said as panic started to rise within me. I've been here for several days or weeks, for sure. I can remember each passing day like a dream. Everything is bland and routinely. I wake up, take a bath, change my clothes, stay in that little hut when it's get too hot here, then come back only for food, sleep. That's what I do every day for the past days or weeks. Ilang araw na po ako rito. Ma'am, taga Manila po ako. Kailangan ko na pong bumalik doon. May flight po kasi ako to Ormoc. Nagkatinginan ang mag-ina. Flight ba, Ineng? Eroplano? Nalito ako sa tanong na iyon. Tumikhim ang babae bago nagsalita. 6 na buwan ka na rito sa amin. The next things she said didn't register to me. What? 6 months? That long? I thought I was here only for days, or worse, weeks. Now, this is a joke. I don't think so. 6 months? Hindi! Malungkot siyang naupo sa harap at hinawakan ng braso ko. Nagsisimula na akong maghisterya ng natauhan sa hawak niya. Pasensya na, nangako ako sa asawa ko na hindi babanggitin sa'yo to dahil natatakot kami, pero hindi kaya ng konsensya ko. Hindi pwedeng 6 months ako rito! Tumango siya at tahimik na tinanggap ang hysteria ko. My tears fell. Napawi ang ngiti ng batang lalaki. Hindi ko alam saan hahanap ng salita. Humagulgul ako habang pilit na inaalala ang nagdaang 6 na buwan na hindi ko namalayan. I thought it's just days. I never thought I let 6 months pass that way. This is impossible. May naaalala ka sa nangyari? Ang pangalan mo, naalala mo? Opo, pero mabuti. Hindi po pwedeng 6 months ako rito. Galing kaming Maynila, naghatid ng gulay galing sa pagsasaka dahil gipit na. Nasagasaan ka ni Hener, ang asawa ko, sa daan. Nawalan ka ng malay at may sugat ng kaunti sa panga, pero bukod doon, wala na. Dinama ko ang panga ko, pero wala na akong naramdamang sakit o sugat doon. Mas lalo kong nakumpirma na buwan na nga ang nagdaan. Wala kang malay at wala kaming pera panggamot sa'yo sa ospital, kaya minabuti kong ako na lang muna ang gumamot sa sugat mo sa panga hanggang magkamalay ka. Kaso inabot na kami ng probinsya, hindi ka pa rin nagkakamalay, kaya wala kaming nagawa kundi ang iuwi ka. What province is this? And 6 months? What happened to Mommy? To Ate Kus? Where are they? Are they okay? Naalala ko ang kawalan namin ng pera dahil sa pagkamatay ni Daddy. Naalala ko lahat ng kinaharap na problema at dinagdagan pa ng sitwasyon ko ngayon. Kailangan kong bumalik. Wala kang dala eh, wala kang pera, wala ring pangalan kaya hindi namin alam anong gagawin sa'yo. Inuwi ka namin at pinatulog na lang sa kwarto nitong si Lino at siya naman sa aming kwarto na muna. Kailangan ko pong bumalik ng Manila. Kailangan kong tawagan si Mami. Mami ang tawag niya sa nanay niya, the boy pointed out lightly. Lino, saway ng nanay. Kung alam lang din namin ang pangalan ng nanay mo noon, kami na mismo ang tumawag. Takot kasi kami noong una dahil wala ngang pera, pero kalaunan, naawa na ako at nakonsensya na nandito ka at tulala lang. I remember every little thing that happened to me. Hindi ko nga lang alam kung paanong ilang buwan akong tahimik at wala halos na magawa. Para ba ngayon lang ako nagising at ngayon lang din nagkaroon ng tinig. Mabibigyan ka naman namin ng kaunting pera ni Hener. Nag-ipon naman kami kung sakaling aabot ang panahong ito. Kung gusto mong bumalik ng Maynila. Tumango ako. Nagpatuloy ang mga luha. Sige po, salamat. Babayaran po kita pag nakabalik na po ako. Ipagpabukas na lang natin, Ineng, dahil maggagabi na at malayo itong bandang ito ng Sampaloc sa bayan. Gagabihin ka sa daan, maglalakad pa naman at bumaba ang tingin niya sa tiyan ko. Masakit pa ba? Kaya ko naman po, sabi ko sa kagustuhan na umalis na roon at umuwi na sa amin. Kung pwede lang ay ngayon na, agad-agad. Kung pwede lang nagabihin ako sa daan, basta makauwi lang. Kung pwede lang talaga sana. Gabi nang dumating si Kuya Hener, ang asawa ni Ate Alma, na siyang kumupkop sa akin.
Tahimik silang nagtalo sa kanilang silid, pero dahil maliit ang kubo at nipis ang pagitan, naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Tinanaw ko ang kandila na siyang tanging tanglaw sa kabahayan tuwing gabi. Tinapik ko ang binti nang may naramdamang kumagat na lamok. It had been 6 months. I saw the calendar and it's exactly 6 months since the day of my flight. What happened? Did anyone search for me? Did Mommy search for me? How about Din? What happened to my mom and to Atticus? Wala na kaming pera. Ngayong hindi ako sumipot sa Ormoc, paano na ang kapatid ko? Sayang yung ibibigay nating pera. Alam mo kung gaano kahirap kumita ng ganoong halaga. Si Kuya Henner iyon. Gulat na gulat siya kanina nang sinabi ni Ate Alma na nagsasalita na ako. Ni hindi ko alam kung masaya ba siya na gumanda ang pakiramdam ko. Huwag na natin siyang paalisin dito. At alam mo naman ang sinabi ni Ka Amante. Paano pa tayo uunlad? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Hiner? Tayo na nga ang may kasalanan sa bata, gagawin pa natin sa kanya to? Bukas na bukas, sa ayaw at sa gusto mo, ihahatid natin siya sa bayan. Ako na ang bahalang magsabi kay Ka Amante kung ano ang nangyari sa kanya. Lalo lang na kailangan na natin siyang pakawalan. Matagal bago natapos ang pagtatalo ng dalawa. Sa huli, kahit na mukhang hindi gusto ni Kuya Henner ang ideya ni Ate Alma, wala siyang nagawa. May cellphone po ba kayo? Nagkatinginan ang mag-asawa. Ayaw ring ipahiram ni Kuya Henner ang cellphone niya pero kalaunan binawi ni Ate Alma at ipinakita sa akin ang dipindot at luma ng cellphone. Walang signal dito, Neng. Sa pagbaba natin ng bundok bukas, sa bayan mayroon na. Wala yang load. Kung gusto mong tumawag, loadan mo yan gamit ang perang pabaon namin. Si Kuya Henner. Hindi ko gustong maging pabigat sa kanila lalo na sa pera. Alam kong mahirap sila at mahirap kumita ng pera pero wala akong choice ngayon. I promise I will come back here and pay them when I am able and I have the money. Babayaran ko po kayo. O bakit? Mayaman ka ba sa Maynila? Taga saan ka ba? Kinabahan ako sa tanong na iyon. Hindi ako kumibo. Tumawa lang si Kuya Henner at umiling bago pumasok muli sa loob ng kanilang kwarto. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Banayad na alon ni Ate Alma sa akin. Tumango ako. Tumayo at unti-unting pumasok sa kwarto ko. Hinatid ako ni Ate Alma na may hawak noong lampara. Nang nakitang humiga na ako sa banig, hinipa niya na ang lampara at muling nagdilim. I couldn't sleep. It was the first time for the whole 6 months when it was hard to sleep for me. Every day, I only feel drowsy when it's night. At siguro'y hindi nga ako nakatulog. O kung nakatulog man, gitna iyon ng pag-idlip at pagising. Madaling araw na nagsimula ang pagliwanag ng langit, gising na ako. Sa isang supot, nilagay ko ang ilang damit na gamit ko. 3 piraso lang iyon at pakiramdam ko kay Ate Alma rin. I mentally noted to give them more than everything they gave me once I'm home. Wala na kaming pera pero hindi naman siguro kami ganoon kahirap na kahit kaunting kagandahang loob lang para sa kanila, hindi ko maibibigay. Dito ka lang, Lino. Hintayin mo kami ng tatay mo. Si Ate Alma, bilin sa anak. Kumaway si Lino sa akin, medyo malungkot. Ngumiti ako at kumaway pabalik sa kanya. Ang ganda mo, ate. Hirit niya sa huli. I regret how I was the past months. I remember how he's always jolly in front of me, trying to coax me to talk. At ngayong nakakapagsalita na ako, aalis naman. I briefly remember my brother Atticus. Inalis ko agad sa isipan ko iyon dahil wala akong maisip kundi ang kalagayan niya, gayong hindi ako tumapad sa usapan namin ni Din. Salamat, Lino. Tahimik kong balik. 2 oras ang tiniis kong paglalakad bago kami nakakita ng kalsada. Pagdating namin ng kalsada, naghintay kami ng motor. Gusto ko sanang tumawag kay Mami lalo na't narinig ko na may signal na raw sa bandang iyon. Pero dahil walang load ay naghintay pa ako hanggang sa makarating sa bayan. Sa sentro ng bayan agad kami. May terminal ng bus doon pero nahuli kami sa nauna kaya kasalukuyang wala pa. Maliit ang lugar na iyon at kaunti lang ang tao sa mismong terminal pero nabuhayan ako nang nakakita ng loading station. This is my first time to try and load a phone but I tried my best to do it. It was surprisingly easy. 100 ang load na binili ko at nakuhanan ang 1,000 na bigay ng mag-asawa sa akin. 100 load! Gulantang na sinabi ni Kuya Henner at mukhang hindi sang-ayon sa ginawa ko.
Hayaan mo na! Si Ate Alma. Nanginginig ang kamay kong magpindot ng tamang numero kay Mami. Luckily, I memorized her number. Nakaupo kami sa terminal habang nakikinig ako sa tawag. I couldn't get through. It said the number is not registered or sometimes out of coverage area. Kinabahan ako. My mom's phone is postpaid. Maybe she couldn't pay for it anymore? Did she change her number? Hindi iyon nagpapalit. Lalo na sa loob ng 6 na buwan. Ano, natawagan mo? Si Ate Alma. Hindi po eh. Sandali lang po. Sabi ko. 5 beses ko pang inulit kahit pareho ang sagot ng operator. Sa huli, ang numero ng opisina ni Daddy sa bahay namin ang tinawagan ko. Nagring. My heart raced and I was positive this is going to be answered. However, 5 calls later, nobody answered it. Wala na kaming masyadong kasambahay noong umalis ako. Hindi kaya naubos na ng tuluyan ngayon? How about Mommy? Is she home? I called so many times that Kuya Henner almost ran out of patience. Not that he have any for me at the moment. Tama na yan! Mahaba sana ang araw ko ngayon sa Bukid Alma kung umuwi na tayo. Hayaan na natin yan dito at makakapaghintay yan ng bus mag-isa. Henner! Sa gitna ng pagtatalo nila, narinig ko ang isang familiar na boses galing sa kabilang linya. Hello! Mommy's cold voice filled my ear. Mommy! Napatayo ako sa gulat at galak. Hindi agad nagsalita si Mommy. Sino to? Mommy! Si Felicia to! Diretso kong sinabi. Ha? Ano? Huwag mo akong mabiro-biro ng ganito kung sino ka man. Then she cut the line out. Mabilis ang hininga ko habang tinitingnan ang ilang segundong tawag namin ni Mommy sa maliit na cellphone na iyon. Ano raw sabi? I ignored her question. Muli kong tinawagan ang numero at diretsong sinagot ni Mommy. Kung sino ka man, humanda ka sa biro mo at ipapapulis kita. Then she cut the line off again before I could say anything. Bumuhos ang luha ko at nagmamadaling denial ulit ang numero. Hindi ako makapagsalita ng maayos pero pinilit ko ang sarili ko. Mommy, si Feli to. Please, hear me. I'm not kidding. Hindi ka titigil ha? Then she cut it off again. Humagulhol ako pero muling denial ang numero. Wala nang pakialam kung muling nagtatalo ang mag-asawa at gusto nang bawiin ang cellphone. Mommy, si Felicia to! Please don't put it down. I need you to listen to me. I need you to talk to me. I don't know what you got from this, but how dare you disrespect the name of my daughter? Nanginig ang boses ni Mommy sa kabilang linya, dahilan kung bakit mas lalo akong nahabag. I'm not! Can't you recognize my voice? Si Feli to. Mom, please. I'm sorry. Nasa isang liblib na baryo ako ngayon. My daughter, Felicia Valerio, is dead. If you call again and try to disrespect her name, I'm calling the police now. This is your last warning. Then she cut the call off. Natigil ang mga luha ko sa gulat sa sagot niya. Nagtatalo sa gilid ko ang mag-asawa pero wala akong ibang maisip o marinig kundi ang sarili kong isipan. Felicia Valerio is dead? Ibinagsak ko ang tingin ko sa cellphone at sa nangihinang paraan, muli kong pinindot ang numero ng opisina ni Daddy. Mommy, what do you mean I'm dead? I'm here. I'm alive. You're persistent, ha? Kaninong tauhan ka? Nakakahiya kayo. Maraming problema ang nagdaan sa pamilya ko. Namatay ang asawa ko. Namatay na rin ang anak ko. Pumiyok ang boses ni Mommy. Pero wala pa rin kayong puso na nagbibiro ng ganito? Mom, I'm not kidding. Can't you recognize my voice? This is Felicia, Mommy. Please, I'll find a way to send you a picture or video of me. My daughter is dead, and I hope you're happy now. We cremated her body, and that's it. Huwag kayo mag-alala dahil makakabayad ako sa anumang pagkakautang namin even though everyone insists that we shouldn't anymore. I'm currently contacting some investors right now. Makikita mo. Go on and call them, Mommy, para makita mo rin na ako nga ito. Mabilis ako nag-isip na maaaring magkukumbinsi sa kanya na ako nga ito. We don't have much bonding times as we're not that close as a mother and daughter, but I'm sure there were memories that we both only shared together. What can I do to make you believe me, Mommy? Si Feli talaga to. It's been 6 months, right? Since the day we last saw each other?
Papunta akong Ormoc noon. Ano nangyari kay Dean? Kamusta si Ate Gus, ma'am? Paano ang pagpapagamot niya? May pera po ba kayo? Bakit hindi na gumagana ang cellphone mo? Shut up! Her voice broke. Mami, si Belly talaga to. I know that it might be hard to believe now. I don't know why you're saying I'm dead. But if you believe that I'm dead, then me calling you now is impossible. Pero ako talaga to, Mami. Remember? Humikbi ako at inalala ng husto ang mga particular na alaala naming dalawa. I heard her silent sobs on the other line. Boys like it when girls are innocent and soft, like a sheltered princess, not a vixen. I mimicked her most notable words for me at hindi ko inasahang matatawa ako sa sitwasyon ngayon. I'm trying to recall some notable lessons you have for me. Pero ang nasa utak ko lang ay ang mga paghuhubog mo sa akin na maging social butterfly like you. Those were your exact words. Tayong dalawa lang, Ma'am. Tumigil ako dahil bumuhos pa ang mga luha. I heard her sob more on the other line. Nakakaalam nun, di ba? You wanted me to be quiet, to act softly, and don't boss the boys around. Because boys wanted those kind of girls, not me. You remember that? Ilang sandali pa bago siya nagsalita. Umiyak ako at nagkaroon ng pag-asa dahil hindi niya pinapatay ang tawag. I don't believe this. My daughter, Feli, I'm still mourning. Huwag mo ako mabiro-biro ng ganito. You are not helping me with what I am going through right now. Mom, I'm sorry. I don't know why you're saying I'm dead. But I'm alive. I'm here. Uuwi po ako ng Manila. Nasaan ka kung ganoon? Bakit ngayon ka lang tumawag kung ganoon? Kung ikaw nga si Felicia Valerio, bakit ngayon ka lang tumawag? Each word for her last question, she's screaming so hard. I can almost hear the strain on her voice. Feli would never abandon us! Especially her brother! I am in the process to investigate her death and see if she was murdered. Sa dami ng problema, hindi na malayong may magpapapatay sa amin. At lalo na sa kanya. Kaya huwag mo masabi sa akin na ikaw si Felicia dahil hindi kami kayang tiisin nun. I'm crying so hard right now. Kahit papilit na tinatanggal sa tainga ko ang cellphone ni Kuya Henner, halos magmakaawa ako na habaan pa ang pasensya at hayaan pa ako sa tawag. Someone tried to kill? No, Ma'am. Na-aksidente ako. 6 months akong ewan. Hindi ko po alam pero kahapon lang po akong tuluyang nagkamalay. I'm not dead, Mommy. Don't call me Mommy, whoever you are. We found Felicia's body along with her clothes and other things. Whoever you had with you, it wasn't me. Mommy, si Feli po talaga to. Please, please, I beg you to believe me. Uuwi po ako at makikita mo, Mami. Ako po ito.